Tres at Atro, wala ba kayong plano mag-asawa? Napatigil sa pagsubo ng pagkain si Tres habang si Atro naman ay natigil sa pangguya. Kay aga-aga ayun agad ang tanong ng kanilang ina at sa harapan mismo ng kanilang agahan. Aba mga anak, hindi na kayong mga bata. Ang kapatid niyong bunso na si Love may elementary at kinder na. Ang kuya uno niyo may kinder na rin next year at 6 months naman ang bunso niya. Ang kuya dos niyo naman, 2 years old na ang panganay niya at nagdadalang tao ngayon si Angel sa ikalawa nilang anak. Kayo bang dalawa? Walang planong bumuo ng pamilya? Dugtong pa nito. Ibinaba ni Tres ang kutsara na may lamang pagkain. Nilunok naman ni Atro ang pagkain sa bibig. Nagtinginan ang dalawa kung sino ang sasagot sa mommy nila. Laging pag-aasawa nila ang bukang bibig nito simula nang tumigil ito sa trabaho at nanatili na lang sa bahay. Palibhasa, sila na lang ang natitirang anak nito sa bahay. Ang iba nilang kapatid ay may sarili ng tirahan. Tumikhim si Tres habang nakangiti naman si Atro. Alam kasi ni Atro na si Tres ang magpapalusot ngayon sa mami nila. Abala po ako sa pag-aasikaso ng mga materyales sa warehouse ng kumpanya natin, ma'am. Maraming orders ngayon at kailangan kong tugunan ng demands ng mga kliyente. Sayang ang bawat sentimo na mawawala sa atin kapag nagkaroon ng bulilaso sa delivery. Sagot ni Tres na siyang namamahala ngayon sa Dex Construction Company warehouse. Siya ang tumutugon sa mga materyales na kailangan sa bawat proyekto na may kinalaman sa pagtatayo ng iba't ibang gusali. Maliban sa sariling proyekto ng Dex, may mga kliyente rin silang sinusuplayan sa loob ng bansa. Ang mga kapatid nila ay may kanya-kanyang obligasyon sa kanilang kumpanya at may mga sarili ring mga negosyo. Hindi katwiran yan, Tres. Kahit magkaroon ng bulilasa on delivery ng warehouse, hindi pa rin tayo maghihirap at kaya pa rin tayong suportahan ng pera natin hanggang sa pagtanda. Hindi lang po sarili ang iniisip ko kaya nagtatrabaho ako mabuti. Maraming empleyadong umaasa sa kumpanya natin. Kapag lumubog ang kumpanya, mawawalan sila ng hanap buhay, mommy. Isa pa yan. Nababalitaan ko na ang sungit-sungit mo sa mga empleyado mo. Totoo ba, Tres? Ginagawa ko lang po nararapat bilang boss nila. Kung may nakikita akong mali sa trabaho, hindi ko yung pinapalagpas. Napailing na lang si Dexy sa katwiran ng pangatlong anak. Mas mahigpit ka pa sa kuya uno at daddy mo pagdating sa trabaho. Simula na magtrabaho ka sa warehouse, nawalan ka na rin ng social life. Itinuon mo na ang buong atensyon mo sa trabaho. Plano ba mong pakasalan ng mga construction materials? Ma'am, may social life pa rin naman po ako. Lumalabas ako sa gabi kapag may bakanting oras pagkatapos ng trabaho. Minsan nagbabakasyon din ako pero wala kang nobya. Puto ni Dexy sa sinasabi ng anak. Pasimple naman tumawa si Atro, pero hindi rin ito nakaligtas sa ina. At ikaw, Atro, nasobrahan ka naman sa mga babae. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay may lumitaw na bata sa pintuan natin at sinabing anak mo siya. Hay nako, ano na lang ang sasabihin ng daddy niyo pagbalik niya from Switzerland? Ang dalawang anak niya ay wala yatang planong lumagay sa tahimik na buhay. Alam mo ba, Atro, na kahit barumbado ang mga kuya mo ay hindi sila gaya mo na mapaglaro sa mga babae? Saan ka ba nagmana ng ganyang bisyo? Hindi ba't sinabi naman namin sa inyo na igalang niyo ang mga babae dahil may kapatid kayong babae at may mga pamangkin rin kayong babae? Paano kung sa kanila mapunta ang karma mo, ha, Atro? Tahimik naman po ang buhay ko kahit marami akong babae, mommy. Saka hindi ko naman sila pinagsasabay-sabay. Sadyang mabilis lang ako magsawa, lalo na kapag may nakita akong hindi ko gusto sa kanila. Masama po bang pumili ng maayos? Katwiran ni Atro. Ewan ko sa iyong bata ka. Bahala ka sa daddy mo magpaliwanag kapag yun ako mastigo sa'yo. Don't worry, ma'am. Iaharap ko sa iyo ang babaeng pakakasalan ko. Nang sa ganon, hindi mo na ako kukulitin pa. Bumalik na po tayo sa pagkain. Saad naman ni Tres bago muling ipinagpatuloy ang pagkain. Natuwa si Dexy sa sinabi ni Tres. Alam kasi nitong hindi mahihirapan si Tres humanap ng babaeng karapat-dapat para dito. Kahit masungit si Tres pagdating sa trabaho, ito naman ang pinakamalambing sa magkakapatid. Ngunit iba naman ang reaksyon ni Atro. Lihim nitong pinagtatawanan si Tres dahil ginigipit ng mami nila sa pag-aasawa. Taliwas kay Atro, si Tres ang hindi nakikitaan ng interes pagdating sa mga babae. Noon, pakikipag-away lang ang mahalaga kay Tres. Pero ngayon trabaho na. Ngunit dahil sa panggigipit ng mami nila, mapipilitang humanap ng babaeng ihaharap ang binata sa ina. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na si Tres sa ina at kapatid na papasok na sa opisina. Uminit agad ng ulo ni Tres pagdating sa opisina
nang makita ang iba niyang empleyado habang nagkakape kahit simula na ang trabaho. Pinaglapit pa ng mga ito ang mga upuan sa isa't isa para mag-usap lamang. Hindi pa siya napapansin ng mga ito. Sa tingin mo, pupunta pa sa office si Sir ngayon? Tanong ng isa sa kasama. Ang narinig ko kasi, diretso na siya sa meeting ngayon. Sana hindi na siya pumunta rito, no? Lumapit si Tres sa mga ito at tumikhim. Pero hindi siya pinansin ng mga ito. Oo nga, para makarelax-relax naman tayo. Ang sarap kasi ng buhay kapag wala si Sir sa office. Then, hand me your resignation letter. Seryoso niyang sabi na kumuha sa atensyon ng grupo. Mabilis na naglayo-layo ang mga ito sa isa't isa at tumayo para batiin si Tres. Good morning, sir. Kinakabahang bati ng mga ito kay Tres. Sino bang hindi kakabahan kung nahuli ang mga ito ng boss na laging beast mode sa opisina? Kung gusto niyong mag-relax, bibigyan ko kayo ng mahabang bakasyon. Ipasa niyong resignation letter niyo sa opisina ko ngayon din. Sorry po, sir. Hindi na po mauulit. Nakayo kong paumanhin ng isa sa grupo. I don't tolerate that kind of behavior inside your company. I hired you to work, not to talk useless things. You can have your coffee and chit-chat during break time, but not within working hours. Hindi ko kayo pinapasweldo para mag-relax dito. Do your job. Sorry po, sir. Hindi na po mauulit. Back to work. Nilagpasan ni Tres ang grupo at nagtungo sa kanyang opisina. Kasunod naman niya ang sekretarya na si Carissa Mendez. 6 na buwan na niya itong sekretarya at ito pa lang ang tumatagal sa mga naging sekretarya niya. Miss Mendez, cancel all my appointments this afternoon. I want you to go out with me. Saad niya pagkaupo sa swivel chair. Nakita ni Tres ang pagkabigla sa mukha ni Carissa, pero hindi nito maitago ang pigil ng ngiti sa labi. Hindi lingid sa kaalaman niya ang pagkagusto nito sa kanya. Halata naman yon kahit hindi nito sabihin. Dahil gusto siya ni Carissa, naisip niyang ito na lang ang ipakilala sa kanyang mommy, nang sa ganoon ay tigilan na siya ng ina. Ayaw niyang problemahin ng bagay tungkol sa pag-aasawa, kaya habang maaga, gagawa na siya ng solusyon. Wala naman siyang nakikitang problema kay Carissa. Mukha naman itong matinong babae at magaling din ito sa trabaho, kaya sigurado siyang magiging madali para rito ang maging asawa niya. It's just a pure business. Hindi na mahalaga kung hindi niya ito mahal. Ang mahalaga ay may maipakilala siyang asawa sa mommy niya na atat nang ikasal siya. Yes, sir. Mayumi nitong sagot. Pagsapit ng hapon, lumabas si Tres kasama si Carissa. Hindi naman nagtaka ang mga empleyado nang makitang magkasama ang dalawa. Normal na yon dahil sekretarya ni Tres ang babae. Dinala ni Tres si Carissa sa pinakamalapit na restaurant at kumain sila. Pagkatapos, dinala ito ni Tres sa parke. Nakaupo ang dalawa habang pinapanood ang mga naglalaro ng soccer. Sir, bakit mo ako dinala rito? Nahihiyang tanong ni Carissa. Bumaling ang tingin ni Tres sa dalaga. Babaeng-babae ito umupo. Magkadikit ang mga hita at bahagyan nakahilig sa kaliwa ang dalawang tuhod. Nakalagay sa kandungan nito ang hawak na shoulder bag. Miss Mendez, I want you to be my... Oh shit. Sambit ni Tres nang maramdaman ang pagtama ng isang bagay sa ulo niya. Parang naalog ang utak niya sa lakas niyon. Sinundan niya ng tingin ang bagay na tumama sa ulo niya. Soccer ball yon. Tumayo siya at humarap sa grupo ng mga naglalaro ng soccer. Napaatras naman ang binatilyong kukuha sana ng bola nang makita ang matalim niyang tingin. Lumapit si Tres sa binatilyo at mahigpit na hinawakan ang kwelyo ng damit nito. Namutla naman ang binatilyo sa takot ng bahagya niyang iangat. Wala siyang pakialam kahit minor de edad ito. Ayaw na ayaw pa naman niya sa mga taong irresponsable. Ikaw bang sumipa ng bola, ha? Hindi po. Sagot nito kasama ang pag-iling. Sino? Nanginginig nitong iniangat ang kamay at itinuro ang isang direksyon. Siya po ang sumipa. Pumunta po sa kanya ang bola namin pero sinipa niya papunta sa'yo. Binitiwan ni Tres ang binatilyo. Tumakbo naman ito patungo sa mga kasama. Hindi na nito kinuha ang bola dahil sa takot. Sir, umalis na lang po tayo dito. Hinawakan ni Carissa ang braso ni Tres nang lalapit siya sa taong sumipa ng bola. Bale wala niyang winaksi ang braso para alisin ang kamay ni Carissa. Hindi niya pinansin si Carissa at lumapit siya sa salarin. Weird itong nagkukubli sa isang puno na parang nagtatago. Hindi lang ang kilos nito ang weird, maging ang kasuotan nito na itim mula sa baseball cap, face mask, jacket,
pants at sapatos. Base sa halma ng katawan nito, babae ang salarin. Hey! Kinalabit niya ang babaeng. Shh! Huwag kang maingay. May misyon ako. Sagot nito na hindi nag-abalang tingnan si Tres. Umigting ang panga ni Tres sa ginawa nitong pambabaliwala sa kanya, kaya muli niya itong kinalabit. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Paglapat pa lang ng daliri niya sa balikat nito, agad nitong hinawakan ang braso niya. Hinila siya nito pahiga sa likod ng puno. Napangiwi si Tres nang tumama ang likod niya sa nakausling ugat. Napaigik din siya nang pakrus itong dumagan sa kanya. Kaagad nitong tinakpan ang bibig niya nang magsasalita sana siya. Huwag ka muna magsalita, mister. Nasa undercover ako ngayon. May misyon akong dapat gawin. Saad nito. Marahas namang inalis ni Tres ang kamay ng babae sa bibig niya. Itinulak niya rin ito para umalis sa pagkakadagan sa kanya. Iniisip niyang nababaliw na ang babae, kaya mabilis siyang bumangon nang gumulong ito dahil sa pagtulak niya. Bumangon din ang babae at inalis ang suot na face mask at baseball cap. Nalantad sa patingin ni Tres ang itsura ng babae. Maganda ito sa kabila ng walang koloreting muka at magulong buhok nito. Lumapit ito sa kanya na may nanlilisik na mga mata. Alam mo bang ginawa mo, ha? Sinira mo ang misyon ko. Singhal nito kay Tres. Alam mo rin bang ginawa mo, ha? Inalog mo ang utak ko nang sipain mo ang bola patungo sa akin. Hindi nagpapatalo niyang singhal din sa babae. Ipapahamak ako ng bolang yon, kaya mabilis kong sinipa palayo. Hindi ko naman alam na patungo sa'yo ang bola. Dapat umiwas ka na lang para hindi ka tinamaan. So inaamin mo talaga na ikaw ang sumipa sa bola? Bugok ka ba, ha? Itinanggi ko ba? Napikon si Tres sa babae. Hindi lang siya nito sinisigawan, kundi tinawag din siya nitong bugok na para sa kanya ay katumbas ng salitang walang alam. Kilala mo ba kung sino ako, miss, ha? Gigil niyang tanong dito. Kung kailangan niyang ipakilala ang pangalan at ipaalam kung gaano kalawak ang impluwensya ng kanyang pamilya, gagawin niya. Mapahiya lang ang babaeng ito sa ginagawang pambabastos sa kanya. Ako lang naman si Tres Gabrielov. Wala akong pakialam kung sino kang bugok ka. Puto nito sa sasabihin ni Tres. Ang issue rito ay ang ginawa mo, hindi ang pangalan mo. Aanhin ko yung pangalan mo. Makakain ba yan, ha? Nadagdagan ng init ng ulo ni Tres. Pero hindi na siya nakipagtalo sa babae nang makita ang palapit na unipormadong pulis. Ayaw niyang humantong sa presinto ang pagtatalo nilang dalawa. Kalikaran, mission failed ka na naman. Sabi ng pulis sa babae habang umiiling. Nakatingin lang si Tres sa dalawa. Lumapit naman sa kanya si Carissa. Hahawak sana ito sa braso niya pero umiwas siya. Wala namang dahilan para humawak ito sa kanya. Sir, isa pang pagkakataon please. Pagbubutihan ko na po para sa promotion ko. Nagsasawa na po ako maging traffic enforcer. Gusto ko na rin pong sumabak sa mga misyon. Kahit hindi niya baguhin ang ranggo ko, basta baguhin niyo lang po ang trabaho ko. Nakikiusap na sabi ng babae sa pulis. Ilang beses na kitang binagbigyan, Kalikaran, pero iisa lang ang resulta. Binigyan kita ng special training kahit hindi dapat. Pero hindi ka naman makapasa. Paano pa kaya kung totoong misyon ang ibinigay sa'yo? Ipapahamak mo lang mga kasama mo. Magtatago ka nga lang, hindi mo pa nagawa. May epal po kasi, sir. Isang bola at isang bugok. Umigting naman ang panga ni Tres sa narinig. Halatang siya ang pinaparinggan ng babae. Ngumiti naman sa kanyang direksyon ng pulis. Naramdaman siguro nito ang nagbabadyang pagkawala ng pasensya niya. Muli itong bumaling ng tingin sa babae. Kung nakita ka ng mga ordinaryong tao, paano pa kaya yung mga bihasa sa field? Baka magtatago ka pa lang, timbog ka na agad, Kalikaran. San ka rin nakakita ng isang undercover, tapos isisiwalat sa iba na undercover siya? Ikaw lang ang gumawa nun. Tanggapin mo na lang na hindi para sa yung pagpupulis. Umuwi ka na lang. Sabi ng polis bago iniwan ang babae. Pinagmasdan naman ni Tres ang babae. Base sa narinig niyang pag-uusap ng dalawa, isang pulis ang babae at nasa special training ito ngayon. Training na paulit-ulit nitong binabagsakan. Pulis patola. Nasa isip niya lang yon, pero nasambit pala niya ng malakas. Kaya naman, muling bumaling ang nanlilisik ng mga mata ng babae sa kanya, sabay bato ng hawak nitong sombrero. Nasalo niya naman yon at kumisi siya rito. Kasalanan mo tong bugok ka. Epal ka kasi. Sigaw nito at nagmarcha paalis. Hindi na wala ang ngisi ni Tres kahit nakaalis na ang babae. Aliw na aliw siya sa babaeng weirdo na yon. Hindi naman niya nakaligtas kay Carissa,
kaya masama itong tumingin sa tinahak na daan ng babae. Samantala, pagkagaling sa parke ay nagpalipas muna ng oras sa gym si Vivian Kalikaran kaysa umuwi sa bahay nila na nag-iisa niyang kapatid. Inilabas niya ang sama ng loob sa pagpapapawis habang kausap ang kaibigang si Magdalene sa suot na earphone. Sinabi niya rito ang mga nangyari kanina sa parke habang nasa training mission siya. So, anong itsura ng guy, Beb? Tanong nito sa kanya sa kabilang linya. Pinatay ni Vivian ang running machine at nagtungo sa punching bag na paborito niya sa lahat ng gym equipment. Inayos niya muna ang suot ni earphone bago nakipag-usap muli sa kaibigan. Gwapo, pero naamoy kong mahilig sa gulo dahil sa piercing niya sa kaliwang tenga. Saad niya bago nagsimulang sumuntok. Unang suntok pa lang, ramdam na agad niya ang tigas ng punching bag. Hindi dahil wala siyang suot na gloves, kundi dahil kabibili lang yon at hindi pa nagagamit. Alam niya kapag bago o luma ang punching bag dahil laging merong ganoon sa bahay nila. Hindi naman porke may piercing mahilig na sa gulo. Baka style niya lang yon. Matangkad ba siya? Maganda ang katawan? Oo, matangkad. Mga 6-footer siya. Malaki rin ang katawan. Parang lagi rin siyang nasa gym. Wow, pareho kayong mahilig sa gym? Baka nariyan din siya sa gym ngayon, Deb. Wala siya rito. Paano siya mapupunta rito? Malayo to sa Natigilan naman si Vivian nang makita ang bagong pasok na customer ng gym. Ano? Bakit natigilan ka? Nariyan siya, no? Oo. Paano mo nalaman? Tanong niya sa kaibigan at binaliwala ang lalaking nakasagutan niya sa parke kanina. Sa dinami-rami ng gym sa bansa, bakit doon pa ito pumunta? Hello, natigilan ka po kaya? So I assume na nariyan talaga si good-looking guy. Ah, okay. Walang gana niyang sabi. Nakatuon na ang kanyang atensyon sa punching bag. Hindi na rin niya naririnig sa kabilang linya ang boses ni Magdalene. Kaya alam niyang pinatay na nito ang tawag. Pulis patola! Hindi pinansin ni Vivian ang boses ng lalaki at nakafocus lang siya sa sinusuntok. Naiinis pa rin siya sa ginawa nito sa training niya kanina. Pagkakataon na sana yon para baguhin ang lagi niyang assignment. Alam naman niya na mga pasang-awa ang grades niya noon habang nag-aaral. Himala rin na nakapasa siya sa board exam ng pagkapulis. Nakapasok din agad siya ng trabaho, pero sa loob ng 7 taon, tanging sa kalsada ang assignment niya at nag-aayos ng trapiko. Marangal naman yun, kaya lang boring para sa kanya. Ayaw na niya ng ganoon trabaho, pero yun lang daw ang kaya ng utak niya. Maganda lang daw siya pero hindi raw siya pwede sa ibang assignment. Napatigil sa ginagawa si Vivian nang hawakan ng lalaki ang punching bag. Anong ginagawa mong bugok ka? Masungit niyang tanong dito. Kanina ka pa rito, ako naman ang gagamit nito. Sagot nito sa kanya. Maraming punching bag dito. Umalis ka riyan at baka ikaw ang suntukin ko. Sinipa niya ang punching bag. Sinadya niyang ipaabot ang paa sa lalaki para bumitiw ito sa punching bag. Umisi si Vivian nang bumitiw ito. Pero nagsimula naman itong sumuntok sa sinipa niyang punching bag. Bihirang bumilib si Vivian sa postura ng mga tao sa gym. Pero habang nakikita niyang sumusuntok ang lalaki, napapabilib siya. Maganda ang posisyon ng katawan nito. Bigay na bigay rin ang bawat pagbitiw ng suntok. Hindi niya namamalayan na nakatigil na pala siya at pinapanood ito. Tumigil sa pagsuntok ang lalaki at tumingin sa kanya. Hindi ko kailangan ng audience habang nagpapapawis ako. Makakaalis ka na, Miss Police Patola. Para hindi mapahiya, kibit-balikat na lang niyang tinalikuran ng lalaki. Sana lang hindi siya mukhang naglalaway habang humahanga sa pagsuntok nito. Vivian, sparring tayo. Salubong ng isa sa mga kakilala ng dalaga sa gym. Ayoko, wala ako sa mood. Nilagpasan niya ito at nagtungo sa gym bag niya. Pero may humarang na isang babae sa kanya. Pamilyar ang mukha nito, pero hindi na lang niya pinansin. Makulit ang babae at muling humarang sa dinaraanan niya. Tinaasan pa siya nito ng kilay. Parang naghahamon ito ng away. Miss, ano bang problema mo at humaharang ka ng humaharang sa daan ko? Hindi mo ba nakikita na ang lawak ng daan para magsumiksik ka dyan? Tumabi ka nga. May inis niyang sabi dito. Hindi niya rin kinontrol ang lakas ng kanyang boses. Wala siyang pakialam kung nakakuha siya ng atensyon sa loob ng gym. Regular customer siya roon. Kilala na niya halos lahat ng naroon at kilala na rin siya ng iba roon. Mas lalong nainis si Vivian nang makitang nagbago ang emosyon sa mukha ng babae.
Ang mataray nitong itsura ay napalitan ng nakakaawa at tila inaping babae. Bago pa ito magbitiw ng nakakasukang linya sa kaartehan, inunahan na niya. Tumigil ka nga riyan. Kanina taray-taray mo, ngayon paawa ka na. Ano ka, artista? Please lang no, wag mo akong dramahan. Hindi ako talent scout, hindi yan bebenta sa akin. Tabi! Hinawi niya ito sa daraanan niya at kinuha ang gym bag niya. Masama ang mood niya nang pumunta sa shower room para magpalit. Ramdam naman niya ang tingin mula sa kung sino na hindi niya pinansin. Mabilis na naligo si Vivienne. Akala niya na wala na ang init ng ulo niya nang makaligo. Pero mas lalong nadagdagan yon nang makitang wala ang gym bag niya sa taas ng cubicle kung saan niya iyon inilagay. Wala rin ang damit na suot niya kanina at ang tanging naroon lang ay ang maliit niyang bath towel. Kinuha niya ang towel at ipinulupot sa katawan niya. Halos nasa hating dibdib niya ang towel para umabot yon sa hita niya. Hindi siya nagdalawang isip na lumabas ng ganoon ang itsura. Wala rin siyang sapin sa paa nang maglakad palabas ng shower room. Napatigil sa kanya-kanyang ginagawa ang mga tao sa gym nang makita si Vivienne na tanging maiksing towel ang suot. May nabagsakan ng dumbbell sa paa, naipit ng barbell, at meron pang nakabitiw habang nakabitin sa baras. Walang pakialam si Vivienne habang naglalakad. Hindi niya alintana ang idinudulot na komosyon ng kaakit-akit niyang itsura. Wala siyang nasa isip kundi maabutan ang babaeng may bitbit ng gym bag niya, at baliwalang itinapon yun sa basurahan. Nakangiti ang babaeng nagtapon ng gym bag niya, pero hindi naman maipinta ang mukha ni Vivienne. Hinablot niya ang braso ng babae. Gulat naman ang unang rumehistro sa itsura ng babae. Ano ba? Bitiwan mo ako! Sigaw ng babae. Pinilit nitong makawala sa hawak ni Vivienne na nagawa naman ito. Lumapit si Vivienne sa basurahan at kinuha ang gym bag na itinapon doon ng babae. Galit siyang bumaling sa babae at ihahampas sana ang gym bag dito. Pero may pumigil sa kanya. Hawak nito ang pusuhan niya nang may hawak na bag, kaya nalaglag yun mula sa mga kamay niya. Pinigilan din nito ang isa pang kamay ni Vivienne. Bitiwan mo ako! Singhal ni Vivienne sa lalaking sumira sa training niya sa parke. Empleyado kong sasaktan mo. Miss Police Pat, wala akong pakialam. Bilang isang pulis, hindi magandang halimbawa ang plano mong gawin. Kahit may ituturing kang pulis patola, isa ka pa ring pulis, miss. Sa inis ni Vivienne, sinipa niya sa binti ang lalaki. Tinamaan ito, pero hindi pa rin binitiwan ng dalawa niyang kamay. Hindi naman niya inaasahan ang naging kapalit ng pagkilos niya. Namilog ang mga mata ni Vivienne nang unti-unting natanggal ng pagkakabuhol ng towel sa dibdib niya. Napatingin doon ng lalaki. Halata rin ang pagkataranta sa mukha nito. Hinila naman ito ni Vivienne palapit para magkadikit ang mga katawan nila. Yun lang ang naisip niyang gawin para mapigilan ang pagkahulog ng towel niya. Kapag nakita ng mga nasa likuran ko ang likod ko, lagot ka sa akin, buhok. Banta niya kay Tres. Saka pa lang nito binitiwan ng mga kamay niya. Aayusin na sana niya ang pagkakabuhol ng towel, pero nagulat siya sa ginawa ng lalaki. Hinawakan nito ang towel sa likod at baywang niya, para tuloy itong nakayakap sa kanya. Huwag mo akong sisihin, tinutulungan lang kita. Nasaan ba ang utak mo at naisip mong lumabas na ganyan lang ang suot mo? Kinilabutan naman si Vivienne nang dumampi ang mainit nitong hininga sa balikat niya. Sisinghalan niya sana ang lalaki, pero nang makita niya ang masamang tingin ng babaeng kasama nito, nagbago ang isip niya. Sa halip, inutusan niya ang babae. Pakikuha naman ng gym bag ko, miss. Nakangisi niyang sabi. Do it, Miss Mendez. Utos ng lalaking nakayakap kay Vivienne. Inirapan siya ng babae bago damputin ang gym bag niya. Wait, pakihawakan lang muna. Muli niyang sabi sa babae. Muntik nang bumunghalid ng tawa si Vivienne nang makita ang namumulang mukha ng babae sa inis. Hoy ikaw, huwag mong ibaba ang tingin mo. Baling naman niya kay Tres. Kahit tumingin ako, wala rin ako makikita riyan. Kaya kumilos ka na bago ka bitiwan ng towel sa likod mo. Hindi naman sumagot si Vivienne. Bahagya siyang dumistansya rito para muling ibuhol ang tali ng towel habang nakatingin sa nakaside view nitong muka. Para naman siyang nahipnotismo nang makita ang mukha nito sa malapitan. Hindi niya maikakaila na gwapo ito. Malantik ang pilik mata, matangos ang ilong, at mas nakadagdag apil ang hulmang-hulma nitong panga na tinutubuan ng maliliit na balbas. Pinagmamasdan pa niyang mabuti ang side view nitong itsura nang bigla itong bumaling sa kanya. Bakit ang tagal mo?
Parehong nanlaki ang mga mata nila nang hindi sinasadyang maglapat ang mga labi nila. Itinulak ni Vivian ng lalaki. Mabilis niyang kinuha ang gym bag sa kasama nitong babae. Nagmamadali siyang bumalik sa shower room. Pakiramdam ni Vivian ay sobrang init ng mukha niya. Kahit ganoon, malawak pa rin siyang umiti. May ipagmamalaki na siya sa kuya niya. Pag-uwi ni Vivian, kaagad niyang hinanap ang kapatid sa loob ng bahay. Nakita niyang bukas ang telebisyon sa salas pero walang tao roon, kaya nagtungo siya sa kusina. Nakita niya roon ang kapatid niya, nagtitimpla ito ng kape. "Kuya!" sigaw niya. Muntik na ditong mabitiwan ang tasa ng kape sa gulat. Masama naman itong tumingin sa kanya. "Gabi na, bakit ngayon ka lang?" tanong nito sa kanya. Masaya naman siyang sinabi dito ang nangyari kanina. Mula nang pumasok siya sa gym hanggang sa makauwi siya. Hindi naman maipinta ang mukha ng kapatid niya. Pinalo siya nito ng kutsara sa noo. "Aray ko naman, kuya." Hinawakan niya ang noo. Umiwas din siya nang muli nitong ipapalo ang kutsara sa kanya. "Lumabas ka sa shower room na nakatuwalya lang. Nag-iisip ka ba, ha? Ang pangit-pangit ng katawan mo pinakita mo sa kanila. Hindi ka na nahiya." Panlalait dito sa kanya. Siyempre kapatid niya ito at wala na siyang narinig dito kundi pang lalait lamang. Kahit ang totoo, maganda naman ang katawan niya at makinis ang balat niya. Pero ang kagandahan niya, pang trapiko lang. Hindi yun ang punto ko, kuya. Ang gusto ko malaman mo, may lalaking nagawa akong yakapin at aksidente rin kaming nag-kiss. Hindi totoo yung sinasabi mo na takot sa akin ng mga lalaki kaya wala pa akong nobyo hanggang ngayon. Sa palagay ko, nakita ko ng lalaking makakasama ko habang buhay. Ang tapang niya, kuya. Hindi siya nasisindak sa mga pagbabanta ko. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na tumitiklop agad kapag nakita ang kunot sa noo ko. Muli niyang pagbibida sa kapatid. Huminga ng malalim ang kuya niya. Binitiwan nito ang hawak na tasa ng kape sa mesa at seryosong tumingin sa kanya. Kinabahan naman si Vivian. Ito ang unang beses na tiningnan siya ng ganoon ng kapatid niya. "Umupo ka nga muna, bunso," sabi nito sa kanya. Mabilis naman niyang hinila ang upuan sa gilid ng mesa at umupo roon. Kung may kinatatakutan si Vivian, kapatid niya yon. Tahimik lang siya at hinintay itong magsalita. "Mag-resign ka na sa pagpupulis mo. Sapat na ang naipon kong pera para magkaroon ka ng magandang buhay. Magtayo ka na lang ng negosyo at huwag mong ipilit ang pagpupulis. Mas marami ka pang bad record sa presinto kaysa sa achievement mo. Nagtataka nga ako kung bakit hindi ka pa nasisibak sa trabaho hanggang ngayon." Natahimik naman si Vivian. Alam niyang kapakanan lang niya ang iniisip ng kapatid niya. Pero kapakanan din ito ang iniisip niya. Lagi itong nasasangkot sa gulo noon at yun ang dahilan kaya nagpulis siya. Sa loob ng isang linggo, ilang beses itong nakukulong. Habulin ng kuya niya ng gulo at minsan ito pa ang nagsisimula ng gulo. Kung hindi niya agad ito natutulungan lumabas ng kulungan, sinisigurado naman niyang ligtas ito sa loob ng selda. Mabuti nga nitong mga nakaraang taon ay nagbago na ang kuya niya. Bihira na lang masangkot sa gulo. Parakit-rakit na rin ito ng trabaho. Minsan ay nagbabodyguard din ito sa mayayaman. Simula nang iwan tayo ni mama at piniling makasama ibang pamilya, pinasan mo ng responsibilidad sa akin. Lagi mong iniisip ang kapakanan ko. Pero paano ka naman? Ganyan na lang ba ang buhay mo, kuya? "Huwag mo akong isipin. Kaya kong sarili ko. Yung lalaking humalik sa'yo, pakasalan mo na. Mukhang interesado ka naman sa kanya eh." "Kasalagan? Hindi ko kilala yung lalaki, kuya. Aksidente rin ang nangyaring halik sa pagitan naming dalawa. Baka nga nakalimutan na niya agad yung halik eh." Nakanguso niyang sagot. Matama naman siya nitong tiningnan. "Baka naman si Magdalene talaga ang gusto mo, Vivian." "Kuya, best friend ko si Magdalene, no? At sa'yo may gusto yun. Pero hindi mo naman pinapansin, kaya nagmo-move on na ang gaga. Kung ano-ano kasing iniisip mo tungkol sa aming dalawa." "Basta mag-resign ka na. Hindi ko naman nakikita na seryoso ka sa ginagawa mo eh. Kaya siguro laging sa trapiko ang assignment mo. Sa dami ng ginagawa mong paglabag sa batas, lagi ang parusa mo. Mainitin kasi ang ulo mo. Sa halip na ikaw ang umawat, ikaw pa ang nakikipag-away. Sakit lang ng ulo ang dala mo sa superior mo. Siguradong matutuwa yun kapag umalis ka sa trabaho mo." "Salamat kuya ha. Inangat mong kumpiyansa ko sa sarili. Sa sobrang ganda ng payo mo, lalo akong bumagsak." Sarkastiko niyang sabi. "Okay, sige. Tatanungin kita. Masaya ka ba sa trabaho mo?"
Boring nga eh, walang excitement. Matapat niyang sagot. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mong ipilit kung hindi ka masaya. Malawak ang mundo, bunso. Marami kang pagpipilian na magpapasaya sa'yo. Piliin mong maging masaya habang nabubuhay ka. Nang gabing yon, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Vivian ang payo ng kapatid niya. Minsan lang magkaroon ng matinong salita sa bibig nun, kaya napapaisip talaga si Vivian. 7 taon na siyang nagtitiis sa trabaho. Siguro nasa kanya talaga ang problema kaya hindi nagkakaroon ng pagbabago sa trabaho niya. Mahirap talagang gawin ang isang bagay kung napipilitan lang. Kaya bago matulog, isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Aalis na siya sa trabaho bilang pulis. Total, parang nagbago na rin naman ang tuluyan ng kuya niya. Hindi na siya mag-aalala rito kahit wala na siya sa trabaho. Kinabukasan, malungkot na ibinigay ni Vivian ang resignation letter sa superior niya. Sigurado ka na ba, Kalikaran? Tanong nito sa kanya. Yes, sir. Malungkot pa rin niyang tugon. Huminga ito ng malalim, tumayo at lumapit sa kanya. Umiyak ito at niyakap siya. Noon lang niya nakitang umiyak ang superior niya. Naisip tuloy niyang bawiin ang resignation letter dahil ayaw niya itong bigyan ng sama ng loob sa pag-alis niya. Salamat. Salamat, Kalikaran. Saad nito habang umiiyak. Nagtaka naman si Vivian kung bakit ito nagpapasalamat. Baka iniisip ni sir na babawiin kong resignation letter at ayaw niya akong umalis. Saad ng isip ni Vivian. Humiwalay ito ng yakap sa kanya. Mas lalo siyang nagtaka nang makitang nakangiti na ito ngayon. Matagal ko na itong pinagdarasal, Kalikaran. Maraming salamat at nag-resign ka na. Masaya nitong sabi. Hinalikan pa nito ang resignation letter niya sabay sabing, Thank you, Lord. Payapa na ang buhay ko. Hindi na ako mahihirapang lusutan ng mga ginagawang problema sa department ko. Maraming salamat po. Napakabuti mo, Panginoon. Uminit ang ulo ni Vivian. Pero bago pa niya maisipang sapakin ng superior niya, lumabas na siya sa opisina nito. Paglabas ng presinto, iniisip niya kung anong bagay ang pwedeng magbigay ng kasiyahan sa kanya. Hindi pa siya nagdedesisyon sa bagay na yon. May interesanting offer agad ang lumitaw sa harapan niya. Miss Bian Kalikaran, ako po si Mar Bruno, ang butler ni Sir Tres Gabriel. Maaari ko po bang sumama sa akin? May gusto siyang ilatag na kasunduan para sa'yo. Tumatak sa isip ni Vivian ang salitang butler at hindi ang binanggit nitong pangalan. Ang alam niya, mayamang pamilya lang ang may butler. Nagkaroon siya ng excitement, kaya hindi na siya nagdalawang isip na sumakay sa magarang sasakyan. Bukod sa nagpakilalang butler, may isa pang lalaki sa loob na siyang driver ng sasakyan. Ilang minuto lang ang naging biyahe nila bago tumigil ng sasakyan. Isang gusali ang nakita ni Vivian. Nabasa niya ang Dex Construction Company sa unahan ng gusali at ang salitang warehouse sa ibaba niyon. Pumasok na tayo, Miss Kalikaran. Paanyaya ni Mar Bruno. Namangha si Vivian pagpasok sa loob ng warehouse. Inaasahan niyang maalikabok at makalat yun. Pero taliwas yun sa inaasahan niya. Para siyang namamasyal sa mall sa sobrang linis ng paligid. Maayos na nakasalansan ang mga construction materials at in alphabetical order pa. Kahit alikabok, wala siyang napapansin doon. Warehouse ba to o mall? Warehouse po talaga to, miss. Istrikto at maayos pong mamalakad si Sir Tres kaya maganda tong tingnan. Sagot ni Mar. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang tumigil sila sa harap ng isang silid. Executive office ang nakalagay na karatula sa pinto, kaya naisip ni Vivian na yun na ang opisina ng boss. Nasa labas pa lang sila, naririnig na niya ang galit na boses mula sa loob ng silid. You've been working here for fucking 10 years. Sumablay ka pa rin? Urgent delivery yun. Bakit hindi mo nagawang i-deliver? Kung hindi mo kaya ang trabaho, dapat umalis ka na lang. Hindi naman narinig ni Vivian ang sagot ng kausap nito. Pero muli niyang narinig ang galit na boses ng lalaki. Kulang na lang ay tumalsik ang pinto dahil sa lakas ng boses nito. Beast mode? Komento na lang niya. Ilang minuto silang naghintay roon sa labas ng pinto bago bumukas ang pintuan. Lumabas ang nakayokong lalaki. Halatang malungkot ito sa laylay na balikat. Pasimple rin itong nagpunas ng mga mata kaya alam niyang umiiyak ito. Siya bang pinapagalitan ng beast mode na boss sa loob? Tanong ni Vivian sa sarili. Miss Kalikaran, pumasok na po tayo. Untag ni Mar Bruno sa kanya.
Seryosong pumasok si Vivienne sa loob ng opisina. Kusang umangat ang kilay niya nang mapansin ng babaeng nakaalitan niya sa gym. Matalim itong tumingin sa kanya, pero inirapan niya lang. Napunta ang tingin niya sa lalaking bugok na parang hari kung umupo sa swivel chair. Kunot noo pa ito, tanda ng hindi magandang pakikipag-usap nito kanina. Lumapit si Vivienne sa table nito. Nagangat ito ng tingin sa kanya at nawala ang pagkakakunot na noo. Hoy, bugok na beast mode. Bumalik ang pagkakunot ng noo nito. What did you just call me? Galit nitong tanong. Hindi pa yata humuhupa ang galit nito. Bugok na beast mode. Ulit ni Vivienne na nagpapula sa mukha ni Tres. Nakita naman niyang nataranta ang babaeng nagnakaw ng gymbag niya kahapon at ang butler na si Mar Bruno. Pero wala siyang pakialam at sinabi pa rin ang gusto niyang sabihin. Pinagalitan mo ba yung matanda kanina? Kung nagkamali siya, huwag mong sigawan. Paano kung may pinagdadaanan yung tao kaya hindi niya nagawa ang trabaho niya? Narito ka ba para sermonan ako, Miss Police Patola ha? Seryoso nitong tanong. Hindi. Hindi ko nga alam kung bakit ako narito eh. Bakit mo ba ako dinala rito, Mar Bruno? Baling niya sa butler. Tumingin naman si Mar sa lalaking beast mode. Kasi sir, bago ka umalis sa mansyon kanina, iniutos mo sa akin na puntahan ko sa presinto si Miss Kalikaran at dalhin dito sa inyo, hindi ba? Magalang na paalala ni Mar Bruno dito. Oh, ikaw pa lang nagutos eh. Ano bang kailangan mo sa akin? Tanong ni Vivienne sa lalaki bago umupo sa visitor's chair. Itinaas niya ang paa sa armrest ng upuan. Inilagay niya rin ang dalawang kamay sa likod ng ulo at prenting sumandal na parang nasa bahay lang. Will you please sit properly? Singhal sa kanya ng lalaki. Ano bang proper seat para sa iyo, Mr. Bugok? Para sa akin, maayos na to. Nakaupo naman ako sa upuan at hindi ko hinihiga ng upuan. Pilosopo niyang sagot. Hindi ito nagsalita. Mahigpit na magkadikit ang labi nito at umiikting ang mga panga. Halata sa mukha nito ang pinipigilang galit. Ilabas mo yan, Mr. Bugok. Baka kabagan ka. Muli niyang sabi kay Tres. Parang bumigay naman ang pagtitimpi ni Tres. Malakas nitong hinampas ng kuyom na kamay ang ibabaw ng mesa. Napansin ni Vivienne na umigtad sa gulat ang babaeng nagnakaw ng gymbag niya at si Mar Bruno. Pero baliwala lang yun sa kanya. Nakangisi lang siyang nakatingin sa beast mode na lalaki. Mar, ilabas mo babaeng to sa opisina ko. Ngayon din. Mariing utos ni Tres sa butler nito. Pero sir, nangako ka po sa mami mo na. I know, pero hahanap na lang ako ng iba. Alisin mo lang to sa harapan ko. Putol nito sa sinasabi ni Mar. Sumandal ang binata sa upuan at hinilot ang sentido habang nakapikit. Huminga ng malalim si Vivienne. Ayaw niyang sayangin ng pagpunta roon para lang umalis uli. Napansin niya ang pangalan nitong nakaukit sa isang puting parihaba sa ibabaw ng mesa nito. Hindi niya alam ang tawag doon, pero nakikita niya rin yon sa ibabaw ng mesa ng superior niya. Tres Gabriel, ang ganda pala ng pangalan mo ah. Sabihin mo na kung anong kailangan mo sa akin. Sayang ang nilakbay ko patungo rito kung wala rin akong mapapala. Mahinahon niyang sabi. Nagmulat ng mga mata si Tres at umupo ng maayos. Tumingin ito kay Mar at sa babaeng hindi nangangawit sa pagkakatayo kahit ang taas-taas ng takong ng sapatos nito. Lumabas muna kayong dalawa. Kaagad na sumunod si Mar at lumabas ng opisina. Pero hindi naman sumunod ang babae. Miss Mendez, I said get out. We need privacy. Ngunit nang matigas ang babae at hindi umalis. Aatake na naman sana ang pagka-beast mode ni Tres, pero pinigilan na ito ni Vivienne. Hayaan mo na lang siyang manatili rito. Ano ba yung sasabihin mo? I want you to be my wife. Diretsong sabi ni Tres. Mas una pang nag-react ang babae kaysa kay Vivienne. Malakas itong suminghap. Nakatuto pa ang kamay nito sa bibig at nanunubig ang mga mata. Best actress talaga. Akala mo naman siyang binigyan ng proposal. Komento niya sa isip. Hindi na niya sinabi yun sa babae dahil baka magtalo na naman sila. O tapos, tanong niya kay Tres. Walang kainte-interes ang boses niya. Then we'll get married. Ano naman ang magandang idudulot niyan sa akin? You'll have an equal share in everything I have. Ano bang meron ka? Wealth. Simple nitong tugon. Bakit ako at hindi na lang siya? Tanong niya at tukoy sa babaeng maiiyak na sa kinatatayuan.
Mukhang malaking dagok dito ang narinig mula kay Tres. She's my secretary. She can't be my wife. Oh, okay. Kailan tayo ikakasal? As soon as possible. For the meantime, sign this agreement. Ibinigay nito ang isang papel at ballpen sa kanya. Kinuha naman niya yon at pinasadahan ng basa. You can do whatever you want, but your main obligation is to become my wife. You need to attend family gatherings with me, especially when my mom asks you to come. Muli nitong sabi. Wala namang problema kay Vivian ang mga sinabi nito, kaya pinirmahan niya ang agreement at ibinalik dito ang papel. May kinuha naman ito sa drawer at muling ibinigay sa kanya. Isa yung blue card na may logo ng kumpanya. Here, isa yung infinite savings account worth billion pesos. Pwede mong gamitin ang laman yan kahit kailan mo gusto. Isa yan sa benefits mo bilang mapapangasawa ko. Kinuha ni Vivian ang card at inilagay sa wallet niya. Bigyan mo rin ako ng calling card mo. Hindi naman nag-atubili si Tres. Ibinigay nito ang cellphone sa kanya. Calling card ang hinihingi ko, hindi ang cellphone mo. Ilagay mo rin ang number mo. Mabilis kausap si Vivian sa oras na yon, kaya tinipa niya ang numero sa cellphone ni Tres bago ibalik dito. Kinuha yun ni Tres kasunod ng pagtunog ng cellphone niya. Pagtingin niya sa cellphone, unregistered number yon. Sasagutin niya sana ang tawag nang bigla yung nawala. It's me. I-save mo ang number ko. Saad ni Tres. Okay. Inilagay niya sa phone book ang numero ni Tres na may pangalan na Bugok na Beast Mode. Yun ang ikalawang numero na nakasave sa cellphone niya. Una ay sa kapatid niya. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan kang gawin para sa akin. Tumango naman si Vivian sa sinabi ni Tres. Nakatuon pa rin ang kanyang tingin sa cellphone at nagtitipa ng mensahe para sa kapatid niya. Bigla naman yung tumunog. Kuya niya ang tumatawag. Sinagot niya ang tawag sa harapan ni Tres. Nakatingin lamang naman ito sa kanya. Kuya, napatawag ka? Naiwan mo ang lunch mo sa mesa. Hinatid ko sa presinto ang baon mo, pero sabi ng mga kasama mo nag-resign ka na raw. Nagkakasiyahan sila ngayon dahil nanlibre raw ng soft drinks at pizza ang superior mo sa buong departamento. Mabilaukan sana sila. Ang tagal ko nagtrabaho ron, pero kahit biskwit hindi nila ako nilibre. Inis niyang sabi. Pasaway ka kasi. Nasaan ka ba ngayon ha? Kausap ko ngayon ang lalaking sinasabi ko sa'yo kagabi. Pakakasalan ko na siya kuya. Ang yaman pala niya ko. Hindi pera ang gusto kong makuha mo bunso. Gusto kong maging masaya ka sa desisyon mo. Mukhang magiging masaya naman ako kuya. Excited kasi ako sa mangyayari eh. Ngumiti si Vivian at bahagyang tumingin kay Tres. Wala itong reaksyon at tila naghihintay lang na matapos siya sa pakikipag-usap sa katawagan niya. Bye na kuya, uuwi na rin ako. Paalam niya sa kapatid. Sige, ipakilala mo sa akin ang lalaking yan ah. Tatanungin ko muna kung gusto kanyang makilala. Bye, love you. Pagbaba niya ng cellphone, saka naman nagsalita si Tres. Bilang formality, kailangan ko rin makilala ang pamilya mo. Okay, deal. Good. And by the way, I want to introduce myself to you. My name is Tres Gabriel Lovendino. Inilahad ni Tres ang kamay sa dalaga. Ako si Vivian, Vivian Kalikaran. Sagot niya saka tinanggap ang kamay ni Tres. Tila ba nakadama ng bigla ang guhit ng kuryente ang dalawa nang magdikit ang palad nila. Kaiba yon sa naramdaman nila nang magdikit sila kahapon sa parke at sa gym. Pagkatapos ng pag-uusap ni Vivian at Tres, umalis na si Vivian sa opisina nito. Hindi na siya nagpahatid kay Butler Mar Bruno. Pinaalis na niya ito habang siya'y mag-isang nilibot ang buong warehouse hanggang makarating siya sa releasing area. Okay lang naman daw maglibot siya roon, sabi ni Tres at Butler Mar Bruno. Sa releasing area ay nakita ni Vivian roon ang matandang pinagalitan ni Tres kanina. Excuse me po, Manong. Pagkuha niya sa atensyon nito. Bumaling ito sa kanya at malungkot nang humiti. Halatang problemado ito. Anong kailangan mo, Ineng? Ikaw yung nasa opisina ni Sir Tres, di ba? Opo. Huwag mo pong sana pong mamasamain ang itatanong ko. Bakit po pinagalitan ka kanina ng boss mo? Kasalanan ko yun, Ineng. Hindi ko na-deliver ang mga materyales kahapon. Naipit ako sa trapiko at dumaan sa shortcut. Pero nagkaroon ng rambulan sa dinadaanan ko at hindi ako nakalagpas. Nabutas din ang gulong ng truck ko dahil sa mga boteng ginamit ng mga kabataan sa away. Sa takot ko madamay sa gulo, iniwan ko ang truck at tumakbo.
May ugali pa naman si Sir Tres na kapag delivery, kailangan i-deliver ang materyales sa oras kahit na anong mangyari. Binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Gusto niyang balikan ko ang truck at i-deliver ang mga materyales sa kliyente. Ayaw niya akong tulungan dahil obligasyon ko raw yun sa trabaho. Naiintindihan ko naman eh. Kaya lang, paano ko naman gagawin yun? Walang gustong sumama sa akin dahil magulo ang lugar na yun at tinigilan ng truck. Kailangan mo ng isang polis, Manong. Umiling ang matanda. Ginawa ko na pero hindi raw nangangahas pumasok ang mga pulis sa lugar na yun eh. Walang batas na sinusunod ang mga tao ron. Walang batas? Parang kuminang ang mga mata ni Vivian sa narinig. Noong pulis pa siya, nahihirapan siyang sumunod sa batas, kaya laging paglabag ang nagagawa niya. Inaamin niyang hindi talaga niya kabisado ang mga legal na batas at nasanay siya sa batas ng lansangan ng mga ulilang bata na kagaya niya. Pero ngayon na hindi na siya pulis, wala nang sisita sa kanya kapag lumabag siya sa batas. Wala rin namang batas sa lugar na yon na gusto niyang puntahan. Kailan mo po babalikan ng truck sa lugar na yon, Manong? Bukas. Bakit mo na itanong? Kung ganon, ako pong sasama sa iyo, Manong. Sa una, hindi pumayag ang matanda dahil delikado raw. Pero hindi ito tinigilan ni Vivian kaya napilitan na itong pumayag. Kinabukasan, nasa kalagitnaan ng meeting si Tres kasama ang mga department head nang tumunog ang cellphone ng binata. Sandali siyang tumigil sa pagsasalita at tiningnan ng caller. Nakita niya ang pangalang Police Patola sa screen. Nasanay ang mga empleyado na hindi naaantala ng kahit na anong tawag ang meeting nila. Pero nagulat ang mga ito nang sagutin ni Tres ang tawag. Hello? Naputol agad ang boses ni Tres nang magsalita si Vivian sa kabilang linya. Kuya! Nagtaka si Tres sa bungad nito sa kanya. Marahil para sa kapatid nito ang tawag. Puputulin na sana niya ang tawag nang mabilis itong nagsalita. Kuya, nabalaban ako. Padalhan mo ko ng mga tropa mong tutulong sa akin. Narito ako ngayon sa Enter Your Grave Drive-Thru Hell. Grabe ang aangas ng mga tao rito. Lahat sila may armas. Mabuti wala silang baril kundi kanina pa akong nayari sa mga to. Kuya, nariyan ka pa ba? What the hell are you doing there? Malakas na tanong ni Tres. Nagulat naman ang mga kamiting ni Tres. Pero isa man sa mga ito ay hindi nagsalita sa takot na baka sa mga ito ibaling ang galit ni Tres. Bakit ikaw ang sumagot, Mr. Bugok? Ay, teka, mali pa lang napindot ko. Sige, bye. Nawala agad ang boses ni Vivian sa kabilang linya. Agad na hinarap ni Tres ang mga kamiting. Reschedule our meeting on Friday. And Miss Mendez, ask my driver to prepare my car. Utos niya sa sekretarya habang mabilis na nagtitipa sa cellphone. Sir, we're in the middle of an important discussion. I think... Natigilan sa pagsasalita si Carissa nang matalim itong tingnan ni Tres. Are you the boss now, Miss Mendez? I'm sorry, sir. I'll call you driver right away. Excuse me. Kinakabahang tinawagan ni Carissa ang driver ni Tres. Pinagpatuloy naman ni Tres ang pagtitipa sa cellphone niya. Isa yung group message para sa mga kapatid niya. Enter your grave drive-thru hell now. Yun ang sinabi niya sa mensahe sa group chat nila ng mga kapatid. Pagkasend ng message, umalis na rin siya sa opisina. Bago pa siya sumakay sa sasakyan, natanggap na niya ang sagot mula sa mga kapatid. Alam niyang busy rin ang mga ito. Pero pagdating sa ganoong bagay, hindi nagpapahuli ang mga yon. Matagal-tagal na rin silang hindi nasasangkot sa gulo. Kaya alam niyang kakasa agad ang mga kapatid niya sa mensahe niya. Okay, mensahe ni Uno. Count me in, sagot ni Dos. I'm on my way, mula naman kay Atro. Siya na rin ang nagmaneho ng sasakyan patungo sa pinakadelikadong lugar na alam niya. Noong bad boy pa sila, napaaway na rin sila noon doon ng mga kapatid niya. Bakit ba siya naroon? Niread niya mo mag-isang lugar na yun? Paano kapag napahamak siya? Papahamak din ako kay mami nito. Pinakita ko pa naman ang picture niya kay mami bilang fiancé ko. Police Patola talaga babaeng yun. Hindi ba siya nag-iisip? Reklamo ni Tres habang nagmamaneho. Mabuti na lang hindi masyadong traffic kaya nakarating siya agad sa lugar. Sakto ring dumating ang mga sasakyan ng mga kapatid niya pagtigil ng sasakyan niya. Agaw pansin ang mga mamahali nilang sasakyan nang tumigil yun sa gilid ng kalsada. Isa-isa silang lumabas at nakatingin sa nangyayaring gulo. Akala namin di ko nga napapaaway, Kuya Tres. Sabi ni Atro habang inaalis ang pagkakabutones ng suot nitong long sleeve. Handa na itong makipaglaban. Sino mo pinatutulungan doon, Tres?
Tanong naman ni Dos na niluluwagan ng korbata ng suit. Ang babaeng pakakasalan ko. Sagot ni Tres bago tumakbo patungo sa nangyayaring gulo. Totoong pakakasalan niya si Vivienne dahil yun ang kasunduan nila. Pero hindi niya nakita ang reaksyon ng mga kapatid. Nagulat ang mga ito sa revelasyong nanggaling sa kanya. Hindi ko inisip na darating ang pagkakataon na may makikilala tayong babae ni Tres. Komento ni Dos. No choice kami ni Kuya Tres. Ginigipit na kami ni Mami eh. Kaya siguro yan, babaeng kasing astig niya ang nakuha niyang pakasalan. Sagot naman ni Atro. Saan niya ba nakilala ang babaeng yun? Mahusay siya makipaglaban ha? Komento ni Dos habang pinapanood makipagbakbakan si Vivienne sa mga kalalakihan. Hindi ko rin alam. Maganda siguro kung si Kuya Tres na tanungin natin mamaya. Tutulong pa ba tayo? Ano sa palagay mo, Kuya Uno? Tanong ni Atro sa panganay na kapatid. Sayang ang gasolina natin kung tatayo lang tayo rito. Sagot ni Uno habang hinuhubad ang coat nito. Humisi si Dos at Atro. Yun ang naging hudyat para sumali sa gulo ang tatlo. Naglabo-labo na roon. Samantala, sa gitna ng gulo, nagawang lapitan ni Tres si Vivienne. Nasisiraan ka na ba talaga ha? Bakit ka pumunta rito? Alam mo ba kung gaano kadelikadong lugar na to ha? Bahagyang tumingin sa kanya ang dalaga at mabilis ding ibinalik ang atensyon sa kalaban. Sinuntok nito ang lalaki sa harapan bago sumagot kay Tres. Bugo ka talaga. Alam mo naman pala ng delikadong lugar na to. Bakit mag-isa mong pinag-deliver si Mang Ketchup? Hindi ka na naawa sa matanda. Isinama ka ba niya rito? Muli niyang tanong at magkasunod na sinipa ang dalawang lalaki sa gilid at unahan niya. Sinuntok pa ni Tres ang bagong sugod na kalaban. Hindi, nagpumilit ako. Hinihintay ko na lang siyang bumalik galing sa pagde-deliver. Bakit ka pala narito? Dinukot ni Tres ang ulo ng isa sa mga kalaban. Hindi na niya ito paibaba at malakas na tinuhod sa muka bago sagutin ang tanong ni Vivienne. Tinawagan mo ako sa gitna ng meeting ko, hindi ba? Wrong dial lang ako, hindi ko ang tinatawagan ko. Wala akong pagpipilian kundi puntahan ka. Magpapakasal pa tayo. Wow, ang sweet mo sa lagay na yan ha. Napapangiting sabi ni Vivienne na hindi naman tunog na mamangha. Parang sarkastiko pa ang tunog niyon sa pandinig ni Tres. Kanina ka pa ba nakikipag-away rito? Muling tanong ni Tres habang patuloy sa pakikipaglaban sa gang. Oo, simula nang magpalit ng gulong si Manong Ketchup, pinipigilan ko na sila. Mabuti hindi nila binuksan ng truck nang maiwan dito kahapon. Grabe, napapagod na nga ako eh. Ang bibilis nilang makabawi ng lakas kahit napapabagsak ko sila. Nang marinig yon, mabilis na bumaling si Tres kay Vivienne. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, hindi na niya ang dalaga papalapit sa kanya. Diyan ka lang sa likuran ko. Ako ang bahala sa'yo. Nax, sweet ka na ngayon ha. Hindi ka na beast mode. Hindi na niya pinansin ang sinabi ni Vivienne. Hinarang niya ang sarili kay Vivienne para hindi ito puntiryahin ng mga kalaban. Kumpara sa kanilang magkakapatid, higit na mas marami ang mga kalaban nila. Isang buong baryo na yata ang naroon. Mabilis din nakakabangon ng mga ito kapag hindi nila napapatulog sa atake. Isang hindi inaasahan na tulong naman ang dumating para sa kanila. Iniisip ni Tres na tinawagan ito ng Kuya Uno niya para tumulong. Sa tulong ng grupong yon, mabilis niyang natapos ang laban. Ayos ka lang ba? Tanong ni Tres kay Vivienne. Ayos lang ako, napagod lang. Nakangisi nitong sagot. Napailing naman si Tres. 3 araw pa lang simula na magkakilala tayo, pero ang dami na agad nangyari. Espesyal kasi ang 3. Naging interesado naman si Tres kung paano naging espesyal ang 3 para kay Vivienne. Paano mo naman nasabi? Tanong niya sa babae. Kapag naglalaba, 3 banlaw. Kapag nagsasaing, 3 hugas ng bigas. Tapos ikaw, Tres ang pangalan. 3 rin ang ibig sabihin ng pangalan mo. Ibig sabihin, espesyal din ako? Oo, kumpiyansang sabi ni Vivienne. Lalabas na sana ang ngiti sa labi ni Tres, pero naudlot yun ng dugtungan ni Vivienne ang sinabi. Espesyal ka, special child. Kasunod ng malakas nitong tawa. Umiling na lang si Tres at bumaling ang tingin sa palapit na lalaki. Ito ang leader ng grupong tumulong sa kanila. Matagal na silang ceasefire, pero hindi pa rin sila magkaibigan ng taong ito. Hindi ko alam kung bakit narito ka. Pero salamat sa tulong mo. Saad ni Tres rito. Hindi ko rin alam kung bakit narito kayo ng mga kapatid mo, pero hindi kayong ipinunta ko rito.
Seryoso nitong sagot sa kanya. Bahagyang nagtaka si Tres. Akala niya tinawagan ito ng Kuya Uno niya para pumunta roon. Sa sinabi nito, mukhang walang kinalaman ng kapatid niya sa pagpunta ni Axe sa lugar na yon. Napansin niya ang paglapit ng mga kapatid niya sa kanya. Nakatingin din ang mga ito kay Axe na pawang nagtataka kung bakit ito naroon. Wait, magkakilala kayo? Tanong ni Vivienne sa mga lalaki. Magkakaaway kami noon, sagot ni Axe. At hindi pa rin kami magkakaibigan ngayon. Segunda naman ni Tres. Kahit ano pang meron sa inyo noon at ngayon, ang mahalaga na tapos na natin ang laban dito. Beast Boss, ikaw na ang tumawag ng mga pulis para maayos ang nangyari dito. Hindi na kasi ako pulis Nag-resign na ako kahapon. Nakangiting sabi ni Vivienne bago ito bumaling kay Axe. Kuya, sasabay na ako sa'yo pa uwi. Wala akong sasakyan Baka sa ibang daan dumaan si Manong Ketchup. Teka, magkapatid kayo? Gulat na tanong ni Tres sa dalaga. Sa pagkakaalam ko, pareho kami ng nanay at tatay. Malamang magkapatid talaga kami. Pabalang nasagot ni Vivienne. Si Axe, kapatid mo? Muli niyang tanong habang nakaturo sa direksyon ni Axe. Oo nga, bakit ba gulat na gulat ka? Magkamukha naman kami kahit hindi araw-araw naliligo si kuya. At isa pa, sinabi mo rin na gusto mong makilala ang pamilya ko for formality. Ito na siya, ang nag-iisa kong pamilya, si Kuya Axe. Nakangiti at may pagka-proud na pakilala ni Vivienne sa kapatid. Hindi naman nakapaniwala si Tres. Para siyang kumuha ng bato na ipupukpok sa sarili niyang ulo. High school pa lang sila, kaaway na nilang magkakapatid ang grupo ni Axe na lagi silang inaabangan sa kanto. Gusto silang perahan dahil mayaman daw sila. Pero lagi itong bigo. Hanggang sa dumating sa punto na binayaran na lang ito ng Kuya Uno niya para tigilan na sila. Tumanggap din ito ng trabaho mula sa kapatid niya sa tamang halaga. Siya ba ang tinutukoy mo na pakakasalan mo, babe? Seryosong tanong ni Axe kay Vivienne. Oo, kuya. Pogi ba? Hindi ko man lang pumili ng iba. Yan ang pinakalampas sa mga Lovendino. Tila dismayadong sabi ni Axe. Napikon si Tres sa sinabi ni Axe. Mabilis naman siyang inakbayan ng Kuya Dos niya nang lalapitan niya ito. Hindi siya lampa at alam niya yon. Ngayon niya lang aaminin na naaapektuhan siya sa mga pangaasar ni Axe, lalo na't parang sinisiraan siya nito kay Vivienne. Talaga? Parang hindi naman siya lampa Magaling nga siya makipaglaban At saka, sino naman ang pipiliin ko sa kanila? Lahat naman sila mga gwapo. Pero kay Tres ako interesado. Walang prenong sabi ni Vivienne. Sinupil ni Tres ang ngiti sa narinig. Pakiramdam niya angat na angat siya sa kanyang mga kapatid sa sinabing yun ni Vivienne. Dahil sa sinabi mo, yayabang na naman ng mga yan. Umuwi na nga tayo, maglilinis ka pa ng bahay bilang parusa mo. Sabi ko naman sa'yo huwag kang sasabak sa gera kung dihado ka. Pasalamat ka, may mayayabang na sumaklolo sa'yo. Inakbayan ni Axe si Vivienne at hindi na napaalis. Magpapaalam muna ako sa kanila, kuya, lalo na sa mapapangasawa ko. Magpapasalamat din ako sa kanila. Wag na, hindi na kailangan. Hinila pa rin ito ni Axe palayo. Nakatingin naman na magkakapatid sa papalayong bulto ng grupo ni Axe at na Vivienne. Hindi pa rin makapaniwala si Tres na kapatid ni Vivienne si Axe. Relax, brother. Maghihimbayaw mo na yun, sabi ni Dos. Bahagya pa nitong tinapik ang balikat ni Tres. Forget about the past. Axe is a good person. Di ba nga ilang beses na nila tayong tinulungan noon pag napapasabak tayo sa gulo? Pahayag naman ni Uno. Parang hindi naman, Kuya Uno. Gulo ang laging hatid ni Axe sa atin simula noon. Kung hindi mo siya binayaran, baka hanggang ngayon ginugulo pa rin niya tayo. Komento ni Dos. Ginawa niya lang yun para tustusan ang pangangailangan ng kapatid niya. Kaya laging may kaakibat na sapat na halaga ang bawat kilos niya. Racket niya yun May pera naman tayo kaya bakit hindi ko siya babayaran? Isa pa, buhay niya nakasalalay sa bawat racket na ibinibigay natin sa kanya noon. Muling sabi ni Uno. Narinig mo yun, Kuya Tres? Kung hindi dahil kay Axe, wala kang mapapangasawa ngayon. Good luck nga pala sa weekend. Gustong makilala ni Mami yung fiancé mo at sinakto pa niya sa pagdating ni Daddy. Sambit pa ni Atro. Bumutong hininga si Tres. Hindi na siya makakaatras sa ginawa niyang kasunduan sa pagitan nila ni Vivienne. Mukhang hindi naman away ang hangad ni Axe ngayon, kundi ang kapakanan ng kapatid nito. Mabuti pinaalala mo sa akin yan, Atro. Ikaw na lang ang tumawag ng mga polis.
Sabihin mo na lang, nagpakabayani si Vivian kalikaran para wakasan ng gulo sa lugar na to. Mauuna na akong umalis. May meeting pa akong babalikan sa opisina. Utos niya sa nakababatang kapatid. Napakamot na lang sa batok si Atro. Wala itong nagawa kundi sumunod sa utos ng nakatatandang kapatid. Bago sumapit ang weekend, natanggap ni Vivian ng mensahe mula kay Tres na gusto siyang makilala ng parents nito. Kinabahan naman siya. Hindi niya alam kung paano makitungo sa isang magulang. Lumaki siyang walang magulang at laging gulo ang nasa paligid niya, kaya wala talaga siyang ideya. Hay nako girl, ipakita mo na lang kung sino ka. Kung hindi ka nalang magugustuhan, edi move on ka na lang. Payo ni Magdalene sa kanya. Pinahiram din siya nito ng susuotin na bestida para maayos daw siyang tingnan sa harapan ng mga magulang ni Tres. Pinanghawakan ni Vivian ang sinabi ni Magdalene. Pero nang sumapit ang weekend, hindi pa rin nawawala ang kaba niya. Ayos ka lang ba? Bakit namumutla ka? Tanong ni Tres nang sunduin siya nito sa bahay nila. Ibinigay ni Vivian rito ang address ng bahay nila nang hingi nito. Akala niya ipapasundo lang siya nito sa driver o kay Butler Mar Bruno. Pero ito mismo ang sumundo sa kanya. Okay lang ako, Tres. Hindi na naman ito nagtanong pa. Tahimik lang siya sa biyahe habang siya'y gusot na ang laylayan ng suot na bestida sa sobrang higpit ng hawak niya roon. Binitiwan niya lang ang damit nang tumigil ng sasakyan sa harap ng isang malamansyon na bahay at bumaba sila. Hindi lang si Mommy at Daddy ang nasa loob. Nariyan din ang mga kapatid ko pati mga asawa nila at mga anak. Wika ni Tres na lalong nagpalakas sa kabog ng dibdib ni Vivian. Sa sobrang kaba ni Vivian, hinawakan niya ang kamay ni Tres. Tumigil sa paglalakad si Tres at tumingin sa dalaga. May problema ba, Vivian? Tanong nito. Kinakabahan kasi ako. Paano ba mawala ang kaba? Matapat niyang tanong dito. Hinawakan ni Tres ang kamay niya at bahagya siyang hinila palapit. Magkaharap silang nakatayo sa harapan ng bahay ng mga ito. When I was a kid, I used to be kissed by my mom every time I'm nervous. Hindi ko alam kung epektibo din to sa'yo, pero susubukan ko. Binitiwan ni Tres ang kamay niya at kinulong ang mukha niya sa mga palad nito. Magaan itong ginawaran ng halikan noo niya. Parang lalo yatang dumoble ang lakas ng kabog ng dibdib ni Vivian. Do you feel better? Tanong nito nang hindi pa rin binibitiwan ang mukha niya. Bakit? Lalo yata akong kinabahan. Ngumiti naman si Tres. Pinakawalan nito ang mukha niya at marahan siyang niyakap. Napaloob siya sa matitipuno nitong bisig. Bahagya naman siyang kumalma nang nanood sa ilong niya ang panglalaki nitong amoy. Do you feel better now? Muli nitong tanong. Bahagya naman siyang tumango. Ang bango mo, sagot pa niya. Narinig niya ang mahinang tawa ni Tres. Nagustuhan mo ang amoy ko? Oo, nakaka-relax. Sagot niya habang nilalangap ang amoy sa dibdib ni Tres. Magiging asawa ba talaga kita at magpapakasal tayo? Tanong niya sa binata. Yes. Totoo o pagpapanggap lang? Naramdaman ni Vivian ang paghigpit ng yakap ni Tres sa kanya. Narinig din niya ang pagbuntong hininga nito bago nagsalita. Honestly, I want us to be a real couple, but I won't force you. We just met a few days ago. Hindi pa natin kilala ang isa't isa. At masyado pang maaga para sabihin na endgame na tayong dalawa. Naranasan mo na bang magmahal ng ibang tao maliban sa pamilya mo, Tres? I mean, ng isang babae? Hindi pa. Pero sa nakikita ko sa mga magulang at mga kapatid ko, pagmamahal ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay nila. Ako rin, hindi ko pa nararanasan magmahal. 28 na ako pero mangmang pa rin ako sa bagay na yon. Narinig naman niyang tumawang si Tres, kaya mahina niya itong hinampas. Huwag mo akong tawanan, Tres. Alam kong matanda na ako para hindi malaman ng bagay tungkol sa pag-ibig. Bahagyang lumayo sa kanya si Tres. May ngiti pa rin ito sa labi. Ang unfair lang dahil nadagdagan ng kagwapuhan nito. I'm older than you, and we're both clueless about love, Vivian. So, anong gagawin natin? Let's give it a try. Paano? Nalilito niyang tanong sa binata. Sa totoo lang, wala talaga siyang ideya. Let's enjoy each other's company. Let the time decide for our feelings. Okay, deal. Mabilis niyang sang-ayon kay Tres. Nagkaroon na naman siya ng excitement para tuklasin ang tungkol sa pag-ibig. Kinakabahan ka pa ba? Muling tanong ni Tres.
Hindi na. Okay, sige. Pasok na tayo. Kanina pa sila naghihintay sa loob. Hinawakan ni Tres ang kamay niya at magkahawak kamay silang pumasok sa bahay ng mga ito. Nagsama-sama sa harap ng masarap na tanghalian ng buong pamilya ng mga Lovendino. Hindi naman binibitiwan ni Tres ang kamay ni Vivienne habang tinatanong ito ng mga magulang niya. Nakita niya na naging interesado rin ng mga kapatid niya sa paksang binuksan ng mami niya. Nalaman ko na ilang araw pa lang kayo nagkakakilala at inalok ka agad ng kasal ng anak kong si Tres. Totoo ba yun? Tanong ni Dexy sa dalaga. Totoo po. Magalang na sagot ni Vivienne. At pumayag ka agad? Nahimigan ni Tres ang pagkadisgusto sa boses ng mami niya. Mom, hayaan mo ang mami mo, Tres. Seryosong saway ng daddy niya. Tahimik lang naman nakikinig sa kanila ang mga kapatid niya at asawa ng mga ito. Opo, sagot naman ni Vivienne. Bakit ka pumayag na magpakasal sa lalaking hindi mo pa lubusang kilala? Muling tanong ni Dexy. Tila ginigipit nito si Vivienne. Marami po kasing benefits. Benefits? Anong palagay mo sa anak ko? Kumpanya na magsusustento sa mga pangangailangan mo, iha? Pera lang bang habol mo sa anak ko? Ginasta mo na bang laman ng blue card? Bilyon ang halaga niyon, kaya hindi nakapagtataka na kinuha mo agad yun. Mom, stop it! Tinatakot mo ang fiancé. Sa pagkakataong yon, si Vivienne ang pumutol sa sasabihin ni Tres. Bilyon talaga ang laman ng blue card na yon? Hindi yun peke? Gulat na tanong ni Vivienne kay Tres. Yes, it's true. Hala, akala ko peke yun. Sandali, excuse lang po ah. Pagbibigay galang ni Vivienne sa mga kasama sa hapag. Natataranta nitong kinuha ang cellphone sa dalang pouch. Nagtataka rin ang pamilya Lovendino sa ginagawa ni Vivienne. Hindi naman nagbabago ang pagkadisgusto sa mukha ng mami ni Tres. Ayaw na ayaw kasi nitong may nanloloko sa anak nito at ang tingin nito kay Vivienne ay isang gold digger. Hello kuya. Mahinang sabi ni Vivienne sa kapatid sa kabilang linya. Oh babe, napatawag ka. Akala ko ba na kinatres ka? Oo, narito nga ako. Kuya, natapon ka na ba ng basura? Oh my God, kuya. Ibalik mo yan. May mahalagang bagay akong itinapon dyan. Kahit buhay nating dalawa, hindi yun kayang bayaran kapag nawala yun. Ano ka ba? Hindi napkin ang tinutukoy ko, kuya. Mahinang sigaw ni Vivienne. Kaagad naman itong humingi ng paumanhin sa mga kasama at bumalik sa pakikipag-usap sa kapatid. Hanapin mo yung blue card sa basurahan. Itinapon ko riyan. Ha? Anong wala? Nariyan lang yun. Sa kusina. Oo, tama. Sa kusina ko nga iniwan. Itago mo muna yan. Kukunin ko sa'yo pag uwi ko. Salamat, kuya. Love you. Pagkatapos mag-usap ng magkapatid, tumingin si Vivienne kay Tres. May pilit itong ngiti at parang nahihiya bago tumingin sa mami ni Tres. Ma'am? Magagamit na ba yung card kung ginawa ko siyang panghiwa ng patatas? Nakita ni Tres ang pagkagulat sa mukha ng mami niya. Maging siya ay hindi inaasahan na ganoon ang ginawa ni Vivienne sa card niyang bilyones ang laman. Sorry po talaga. Magluluto kasi ako ng corned beef na may patatas kahapon pero hindi ko makita ang kutsilyo namin. Akala ko naman peke yung card kaya pinatalas ko ang gilid nun at ginawa kong panghiwa sa patatas. Medyo kakaiba kasi yung card eh. Matigas at mukhang matibay. Akala ko rin po kasi pinagtitripan lang ako nitong si Tres. Kaya yun, napagtripan ko rin yung card niya. Sino ba naman kasi magbibigay ng ganun kalaking pera sa taong kakakilala pa lang, di ba po? Hindi napigilan ni Tres ang ngumiti nang makitang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng mami niya. Napatunayan niyang hindi siya nagkamali nang piliin si Vivienne bilang mapapangasawa niya. Hindi ito nasisilaw sa pera kahit ginawa nitong panghiwa ng patatas ang card niya. Kung ibang babae lang ito, baka limas na agad ang laman ng card na iyon. Kumain na tayo. Anunsyo ng padre di pamilya. Bumaling naman sa kanya si Vivienne at bahagyang lumapit. Galit ba sila sa akin? Bulong nito kay Tres. Tanggap ka nila. Salamat sa pagiging totoo mo, Vivienne. Paano yung pera mo? Makukuha pa ba yun sa card kahit ginawa kong panghiwa ng patatas? It's okay. Magre-request na lang ako sa bangko para palitan ng card. Sorry talaga. Akala ko peke yun at pinagtitripan mo lang ako eh. Okay lang, kumain ka na. Nakangiti niyang tugon.
Ngumiti rin ng dalaga sa kanya at mas lumapit pa. Ang gwapo mo kapag nakangiti ka. Bulong nito sa tapat ng tenga niya. Tumikim si Tres para pigilan ng pagngiti. Pero kusang kumawala ang ngiti sa labi niya. Parang gusto na lang niyang humiti palagi para lagi siyang gwapo sa paningin ni Vivian. At hindi niya rin alam kung bakit parang kinikilig siya sa papuri nito at tingin sa kanya. Ngayon lamang siya nakadama ng ganito. At hindi rin niya alam kung may lalaki bang kinikilig na gaya niya. Natapos ang weekend at balik trabaho na ulit si Tres. Pero tila may nagbago sa kanya. Magaan ang katawan niya simula nang gisingin siya ng good morning ni Vivian sa phone kanina. Gumaganti rin siya ng good morning sa bati ng mga empleyado niya na pawang nagtataka sa nakangiti niyang itsura. Pagpasok sa opisina, kinuha niya agad ng cellphone at nagtipa ng mensahe para kay Vivian. Pinalitan na rin niya ang pangalan nito sa phonebook niya. From Police Patola to my wife kahit hindi pa sila kasal. Sir? Untag sa kanya ni Carissa. Isinend niya muna ang message bago sumagot dito. Yes. Sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa cellphone niya. Isa-isa naman niyang tinitingnan ng mga larawan ni Vivian na pasimple niyang kinuha noong weekend. Kausap nito ang mga hipag niya at may larawan din ito habang nakikipaglaro sa mga pamangkin niya. Ang paborito niya sa lahat ay noong yakapin nito ng mommy at daddy niya sabay sabing, "Welcome to the family." Ramdam na agad niya ang pagtanggap ng kanilang pamilya kay Vivian. Halata rin ang kasiyahan ni Vivian habang nasa bahay nila. Sinabi pa nitong masaya raw pala ang may malaking pamilya, kaya gusto nitong magpakasal na sila at bumuo ng sarili nilang pamilya. Nagustuhan niya ang suwestyon nito at agad siyang nagplano. Sir? Muli niyang narinig ang boses ni Carissa. Miss Mendez, if you need to say something, just say it. Sir, kanina pa po ako nagsasalita rito, pero hindi mo yata ako naririnig. Sinasabi ko lang po mga schedule mo ngayong araw at cancel all my appointments today. Saad niya bago muling tumayo. Kinuha niya ang coat niya na nakasabit sa coat rack. Sir, sandali lang po. Tumigil naman si Tres, hindi dahil tinawag siya ni Carissa, kundi may nalimutan siyang sabihin sa sekretarya. I know your feelings for me, Miss Mendez, but being a secretary will be the best for you. Sabi niya sa babae bago lumabas ng opisina. Pagdaan ni Tres sa operation department kung nasaan ang lahat ng mga empleyado niya, ay kinuha niya ang atensyon ng mga ito. Everyone, listen to me. Kinabahan ng mga empleyado nang marinig ang boses ng beast boss nila, pero nawala ang kaba sa mga ito nang makita ang nakangiting boss. Sagot ko ang lunch niyo ngayong araw. Anunsyo niya bago umalis. Nakalabas na siya sa department room bago pa niya narinig ang sigawan ng mga ito. Napailing na lang si Tres sa late reaction ng mga empleyado niya. Pag-alis sa opisina, nagtungo si Tres sa bahay ni Vivian. Gusto niyang mamasyal kasama ito. Pagdating doon, nagtaka si Tres nang makita ang police car sa harap ng bahay nito. Sa pag-aalala na baka may nangyaring masama kay Vivian, mabilis siyang pumasok sa bahay ng mga ito. Nakita niyang nakatalikod sa direksyon niya si Vivian habang kausap ang hindi katandaan na pulis. Ito rin ang pulis na nakita niya sa parke noon. Nalaman niyo lang na isa ako sa tumapos ng krimen sa Enter Your Grave drive-thru hell. Gusto niya na akong bumalik? Para ano? Para gawing trophy at mabigyan ka ng promotion? Sorry sir, pero hindi na ako babalik sa serbisyo. Bibigyan kita ng promotion, basta bumalik ka lang kalikaran. Saad ng pulis. Promotion? Hindi na sir. Promoted na ako as the Beast Boss wife. Beast mode siya lagi pero sobrang gwapo naman kapag nakangiti. Nakapirma na rin ako ng kontrata. Hinihintay ko na lang ang panunumpa para maitalaga ako sa pwesto. Hindi ko kailangan ng offer galing sa'yo. Sapat na sa akin ang offer ng isang Tres Gabriel. Napangiti si Tres sa sinabi ni Vivian. Napansin naman niya si Axe na nakahilig sa hamba ng pintuan ng kusina. Formal na rin silang nag-usap noong ihatid niya si Vivian pagkagaling sa bahay nila. Wala nang gusot sa pagitan nila. Pero hindi mawawala ang pagkabrusko ni Axe. Sumenyas ito sa kanya na lapitan si Vivian gamit ang middle finger nito. Pinakita niya rin ang middle finger dito bago lumapit kay Vivian. You heard her, Mr. Policeman. Hindi na siya babalik sa serbisyo. Singit niya sa usapan ng dalawa. Mamiti si Vivian nang makita si Tres. Agad itong yumakap sa baywang niya. Hinalikan naman niya ito sa pisngi. Day tayo, babe. Bulong niya sa dalaga. Sige,
Magpapalit lang ako ng damit. Sagot nito at muling binalingan ng pulis. Umalis ka na, sir. May date pa kami ng husband-to-be ko. Napangiti si Tres nang bagsak ang balikat na tumayo ang pulis. Huli na bago mo nakita ang kakayahan niya. Hindi siya mangmang tulad ng iniisip niyo. Sadyang maliit lang ang pasensya niya at laging nasasangkot sa gulo. Kung binigyan mo lang sana siya ng chance noon, baka mas marami pa siyang naresolve ang kaso kaysa sa inyo na minamaliit siya noon. Sabi ni Tres sa Ginoo bago ito tuluyang lumabas ng bahay. Ilang minuto ang nakalipas, lula na ng sasakyan si Tres at Vivienne. Saan tayo pupunta? Tanong ni Vivienne sa binata. Gusto kong puntahan ng lugar kung saan tayo unang nagkita. Nakangiti niyang sagot. Maya-maya, tumigil ng sasakyan ni Tres sa parke kung saan una silang nagkita. Magkahawak kamay silang naglakad. Ano pala ang ginagawa mo rito noon kasama si Carissa, the secretary? Tanong ni Vivienne. Bahagyang tumawa si Tres. Dinugtungan pa talaga nito ng the secretary ang pangalan ni Carissa. I'll be honest with you. Si Carissa ang una kong option para maging asawa. Pero hindi ko nasabi sa kanya yun dahil pinatamaan mo ko ng bola. Siguro sinadya na yun ang pagkakataon para malhis ang atensyon ko sa tamang babae. At ikaw yan, Vivienne. Namamangha namang tumingin sa kanya ang dalaga. Na-disappoint pa si Tres dahil akala niya magsiselos ito. Nakalimutan niyang hindi nga pala ito silosa. Talaga? Siya pala ang unang option talaga. Kung naririnig ka niya ngayon, baka taasan na naman ako ng kilay ng babaeng yun. She's just an option, but you are my choice. Wow, dapat na ba akong kiligin sa banat mong yan? Nakangiti nitong sabi. Inakbayan naman niya si Vivienne at marahang inilapit sa kanya. Hindi yun isang banat. Nagbagong desisyon ko nang ibato mo sa akin to. Kinuha niya sa bulsa ang cup ni Vivienne at isinuot yun sa dalaga. Nasa'yo pala to? Akala ko na iwala ko na to eh. Sabit nito at tukoy sa sombrero. Hindi ko rin namalaya na nailagay ko yan sa kotse ko. Napansin ko na lang yan nang umuwi ako galing gym. Oh, sa gym? Tumawa si Vivienne na parang may naalala. Napangiti rin si Tres dahil alam niyang iisa ang nasa isip nila ni Vivienne. Did you know that I own that gym? Tanong niya sa dalaga. Alam na niya ang sagot sa gulat nitong ekspresyon. Hindi nito alam na pag-aari niya ang gym kung saan sila sunod nagkita. Isa pa ay bihira lang siya pumunta roon. May gym room naman sa bahay nila. At dahil lumabas ka ng nakatawal lang sa gym, marami akong inalisan ng VIP membership. Lahat ng tumingin sa'yo, nawalan na magandang privilege sa gym ko. Bakit mo naman ginawa yun? I don't know. I'm just annoyed that time. Ibig sabihin, beast mode ka ng oras na yon? Tapos ako ngiting-ngiti dahil nag-kiss tayo. I don't know that. Akala ko nagalit ka kasi bigla kang umalis. Hindi ah. First kiss ko yon kaya hindi ako magagalit. Kinilig nga ako eh. Seriously? Karaniwan sa mga babae na nagagalit kapag nakuha ng taong hindi nila gusto ang first kiss nila. Bakit hindi ka nagalit sa akin? Aksidente naman yon. At saka gusto na kita pagkatapos ng kiss. Really? Namamangha niyang tanong. Oo, hindi ka naniniwala. Hindi naman ako papayag magpakasal sa'yo kung hindi kita gusto. It's too early to assume that you like me, Vivienne. Akala ko kaya mo tinanggap ang proposal ko dahil kipit ka lang. Tinanggap ko ang proposal mo dahil sa excitement na nararamdaman ko. At saka gusto nga kita, di ba? You're too honest with your feelings, Vivienne. Anyway, before I forgot, muli niyang kinuha ang isa pang bagay na nakalagay sa bulsa niya. This is the real reason why I brought you here. Inilabas ni Tres ang isang engagement ring doon at isinuot sa daliri ni Vivienne. Beautiful. Mangha niyang sabi nang sumakto yun sa daliri nito. Binili yun ni Tres matapos niyang ihatid si Vivienne sa bahay nito. Inalam niyang sukat ng daliri nito habang pasimple niyang hinahaplos ang daliri nito kapag magkahawak kamay sila. Ang ganda nga, nakangiting sabi ng dalaga habang tinitingnan ang singsing sa kamay nito. Let's get married, babe. Tumingin sa kanya si Vivienne. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng dalaga. Kailan? 3 days from now. Sure ka na ba talaga sa akin, Tres? Hindi ako ang tipo ng babae na pwede mong irampa sa mall. Kita mo naman ang trip ko sa buhay. Parehas kami ni Kuya na nabubuhay sa karahasan.
Tapos mayaman ka pa at mahirap lang ako. Do you think that even matter to me? Pero papakasalan mo lang ako para sa gusto ng mami mo, di ba? Nabanggit na yun ni Tres sa nobya. Yes, pero ngayon, papakasalan na kita hindi dahil lang kay mami, kundi dahil para sa akin. I think I love you, babe. I don't care kung hindi mo ako mahal. Handa naman ako maghintay eh. Ang importante ay mapakasalan kita at pangako ko na paiibigin ka ng isang Tres Gabriel Vendino kapag nagsasama na tayo. Bakit mo ba ako minahal? Asar na asar ka nga sa akin nung unang tagpo natin. Bugok pa nga ang tawag ko sa'yo eh. I don't know, babe. Hindi ko rin alam kung bakit ikaw ang ginustong piliin at mahalin ng puso ko. Kung tutuusin naman, mas mahinhin sa'yo si Carissa at babaeng-babae siyang kumilos at magsalita. Pero hindi ko rin alam kung bakit ikaw ang pinili ko. Siguro dahil kabaliktaran ka ng mga babaeng gaya ni Carissa. At higit sa lahat, pareho tayo ng trip sa buhay. Bad boy ako noon at alam kong tanggap mo yun, lalo pat pareho namin kayo ng kuya mo. But the good thing is, nagbago tayong lahat for the better. Tingin ko ang pagiging basagulero ko ay hindi basta-basta kayang tanggapin ng ibang babae. Pero tanggap mo yun. Ni hindi ka nga nag-anilangan o kinwestiyon ng tulad ko kahit na alam mong minsan akong naging salot sa lipunan na walang alam, kundi ang humanap ng gulo. Hindi mo rin inintindi kung gaano ako kayaman. Napakasimple mo, Vivian. Wala akong ideal woman, pero nang makilala kita, biglang tumibok ang puso ko sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi ko alam na bolero ka pala. Hindi ako nambobola, Vivian. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Mahal kita dahil kakaiba ka at kabaliktaran ka ng mga babaeng pang-display lang sa mall. So, sinasabi mong hindi ako maganda? Maganda ka in a different way. At mas maganda ka sa kanila kahit wala kang makeup, kahit hindi ka nakadress. Mas maganda ka sa kanilang lahat. Mambobola ka talaga. Pero sige na nga, naniniwala na ako. Kasi naman, mahal rin kita. Kaya sige, papakasal tayo. Sa tawa ay niyakap agad ni Tres nang mahigpit si Vivian. Napangiti naman si Vivian. Sinong mag-aakala na ang dating parang aso at pusa sa unang pagkikita, ngayon ay magkayakap at handa nang mapakasal sa isa't isa. Hindi na nagulat ang buong pamilya ni Tres nang magdesisyon itong pakasalan si Vivian. Isang totoong kasal at hindi dahil may agreement sila. Inaasahan na yun ng pamilya ni Tres, lalo na ng mga magulang nito. They know that Tres and Vivian are both mature to handle the situation like marriage. But both of them didn't know that love is visible in their eyes. Even though it's just 11 days when they met, love is immeasurable. It can be felt anytime with the right person. Samantala, hindi naman inaasahan ni Vivian nang ibigay ng kuya niya ang regalo nito para sa kanya. Kuya, napipilan si Vivian. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa kapatid habang hawak ang bank account na ibinigay nito sa kanya. Inipon ko yan para sa'yo, bunso. Pinagandaan ko ang araw na ikakasal ka. Kung hindi mayaman ang mapapangasawa mo, gagastusin ko yan para bigyan ka ng magandang kasal na nararapat lamang para sa'yo. Mabuti at mayaman na pang asawa mo kaya itabi mo na lang yan. Kuya, ang laki ng perang to. Mas kailangan mo... Huwag mong tangkain na ibalik sa akin yan, babe. Sa'yo ay sa'yo. Kahit ako nag-ipon yan para sa'yo. Tayo na lang dalawa sa mundo. Kahit meron ka ng instant big happy family. Gusto ko lang ay wag mo akong kalimutan ha. Mahal na mahal kita. Natouch naman si Vivian sa sinabi ng kapatid niya. Alam niyang mahal na mahal siya nito. Pero nag-aalala rin siya para dito. Kuya Ax, sumama ka na lang sa bahay na titirahan namin ni Tres. Para magkasama pa rin tayo kahit may asawa na ako. Ayoko, kaya nga kita itinaboy mag-asawa eh, para hindi na kita makita. Nakakasawa na kasi ang kapangitan mo. Niyakap ni Vivian ang kapatid. Kahit parang tinataboy siya nito, nakikita naman niya ang lungkot sa mga mata nito. Maraming salamat sa lahat-lahat, kuya. Pangako na kahit may asawa na ako, hindi tayo magkakalimutan. Ikaw pa rin ang the best kuya ko. Oo na, binabola mo pa ako. Siyempre, the best ako dahil ako lang naman ng kuya mo. Bumitiw ka na nga. Kumakalat ang makeup mo sa suit ko. Ang mahal pa naman ng arkila ko rito. Reklamo ni Ax, pero marahan namang humaplos ang kamay nito sa ulo niya. Bumitiw si Vivian sa kapatid. Ang pogi mo sa suot mong yan, kuya. Naligo ka ba? Biro niya rito.
Aba, syempre naman. Amuin mo pa ang kilikili ko. Itinaas nito ang kamay at pilit pinapaamoy sa kanya ang kilikili nito. Tumatawa naman siyang umiwas. Isa ang kulitan at asaran nilang dalawa sa mamimiss niya kapag hindi na niya kasama ang kuya niya. Kahit magkahiwalay na sila ng kapatid, habang buhay naman siya magpapasalamat dahil may kapatid siyang tulad ng Kuya Ax niya. Nagsimula ang seremonya ng kasal. Mga piling bisita at mga kamag-anak lamang ang naroon. Hinatid ni Ax si Vivian patungo sa altar kung saan naghihintay si Tres kasama ang buo nitong pamilya. Hindi naman mapalis ang ngiti ni Tres habang naghihintay na makalapit si Vivian. Ang ngiti nito ay parang nahahaluan ng pagkainip. Gusto na nitong matapos ang kasal at humantong sa susunod na hakbang bilang mag-asawa. Simula nang makita ni Tres na naglalakad si Vivian sa aisle, parang bumagal na ang ikot ng mundo nito. Nakatingin lang si Tres sa babaeng napili nitong mapangasawa. Isang napakagandang babae na hindi nito akalain na may igaganda pa. Ingatan at mahalin mo ang kapatid ko, Tres. Kapag nalaman kong sinaktan mo yan, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Hindi kita titigilan hanggat hindi kita naililibig ng buhay. Pagbubanta ni Ax nang iabot nito ang kamay ni Vivian kay Tres. Nangangako akong mamahalin at hindi sasaktan ng kapatid mo, kuya. Para namang kinilabutan si Ax sa sagot ni Tres. Hindi ko naisip na tatawagin akong kuya ng isa sa mga Lovendino. Magpakasal na nga kayo riyan. Pasusot na sabi ni Ax bago umalis. Galit ba ang kapatid mo, Vivian? Nag-aalalang tanong ni Dexy. Ganun lang po si kuya. Hindi lang po siya komportable na tawagin kuya ng mas matanda sa kanya. Sagot ni Vivian sa mami ni Tres. Mas matanda pa si Kuya Tres sa kuya mo? Nagtatakang tanong ni Atro. Sa pagkakaalam ko, mas bata pa rin si kuya kaysa sayo, Atro. Halata naman ang pagkagulat sa mukha ng magkakapatid na Lovendino. Ang bubwit na yun. Akala mo kung sinong matanda kapag hinahamon kami ng away. Yun pala, kutong lupa pa siya. Naiiling na singit ni Dos. Sorry sa mga nagawa ni kuya noon sa inyo. Paumanhin ni Vivian sa mga ito. Hayaan mo na yun, Vivian. Mga pasaway rin naman ng 4 na yun noon eh. Sagot ng daddy ni Tres. Naghihintay na po si Father. Putol ni Tres sa medyo humahabang usapan ng pamilya nito. Ngumiti naman ng pamilya ni Tres sa kanilang dalawa bago ibigay ang basbas sa kanila. Dumaan ang mahabang seremonyas at dumating sa pinakahihintay nilang lahat. Ang salitang "You may now kiss the bride." Sa harap ng Diyos, mga bisita at buo nilang pamilya, nasaksihan ng isang tunay na halik sa pagitan ng bagong mag-asawa. Palakpakan ng lahat pagkatapos ng kasal. Hindi na makapaghintay si Tres sa honeymoon nila ni Vivian. Subalit kailangan pa nilang dumalo sa reception. Wife, thank you for marrying me. Malambing na sabi ni Tres sa misis nang nasa reception na sila at kasalukuyang nagsasayaw ng sweet. Hindi ba dapat ako magpasalamat dahil pinili mo akong pakasalan at mahalin? At lagi kitang pipiliin sa lahat ng pagkakataon. I love you, my wife. Mahal din kita. Masaya ako na dumating ka sa buhay ko. Kahit hindi naging maganda ang simula natin, nakuha naman natin sa agreement at nauwi tayo sa ganito. Pangako na magiging mabuti akong misis sa'yo, mister. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo, wife. Astig na babae kitang nakilala at hindi mo yun kailangang baguhin para sa akin. I want you to always be true. Thank you. Pero ikaw, gusto kong alisin mo ng pagiging beast mode mo, ha? Simula ngayon, magiging mabait ka na sa lahat ng tao, lalo na sa mga empleyado mo. Kung hindi, baka ako mag-beast mode sa'yo at mag-outside ako lambu ka pa. Kuha mo? Opo, boss wife. Ikaw na ang boss ko kaya masusunod ang lahat ng sinabi mo. Kahit itanong mo pa sa mga tauhan ko, sobrang bait ko na sa kanila mula nang makilala kita. Dapat lang. Pakis nga ako, boss wife. Hindi ka makahintay ng honeymoon natin? Hindi na eh. Kanina pa nga ako nagpipigil. Ano kaya kung takasan na natin sila? Kaya na nila mga sarili nila dito. Kita mo ang kuya mo, masayang-masayang nakikipag-inuman kina kuya at kay daddy. Ano, tara na, iskapo na tayo. Tiningnan ni Vivian ng mga bisita. Abala na nga ang lahat sa kanya-kanyang ginagawa at usapan. Baka hanapin tayo ng mami mo. Hindi tayo hahanapin ng mami. Ang alalahanin natin kapag naghanap siya ng apo at wala pa tayong maibigay. Kaya tara na, gagawa na tayo ng apo ni mami.
o magkikik si Vivian na kinikilig. Sige na nga, gusto ko rin yan. Nagmamadaling binuhat ni Tres si Vivian palabas ng reception area. Hindi sila pinapansin ng mga bisita dahil alam na kung saan sila pupunta. Nang palabas na sila ng pinto ay biglang nagsigawan at nagpalakpakan ng mga bisita at sinir pa sila na humayo at magpakarami. Hiyang-hiya tuloy si Vivian lalo na nang hanalikan siya ni Tres sa labi bago ito kumaway sa lahat ng bisita bilang paalam. Lumipas sa mga araw, nakilala ng lubusan ni Tres at Vivian ang isa't isa. May mga ugali silang natuklasan na taliwas sa ugali ng isa. May hindi rin sila napapagkasundoan tulad ng normal na mag-asawa. Ngunit sa kabila niyon ay hindi nila tinalikuran ang sinumpaang pagmamahalan sa harap ng altar. Sa halip, mas lalo silang nahuhulog sa isa't isa. Paglipas ng 11 months, may 2 months old na rin silang anak na naging ugat para mas tumibay pa ang kanilang pagsasama. Sino nga naman ang makakapagsabi na pwede palang magmahalan ng dalawang tao na hindi gusto ang isa't isa sa unang pagkikita? Parang mahika ang pag-ibig. Bigla na lamang nararamdaman. Gaya na lamang ng nangyari kay Tres at Vivian. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.